Nagmamadaling bumalik si Valley sa tunnel, ngunit si Noah ay napunta sa loob ng lungsod. Pumunta siya sa bahay ni Ruben upang hanapin ang kanyang ina, at pinigilan siya ni Mael gamit ang taser. Sa labas, dumating sina Ruben at Izia sa kotse at sinabi ni Izia sa kanya ang ginawa ni Bartolome. Gayunpaman, hindi nagulat si Ruben at sinabing normal lang sa mga asawang babae na gawin ito upang magtagumpay ang kanilang mga asawa. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila si Noah kasabay ng TV na nagpapakita ng alerto tungkol sa pagpuslit ng zoner. Naawa si Ruben para kay Izia at pumayag na ihatid sila ni Noah sa pader. Habang papunta doon, hinarang sila ng gwardya, ngunit sinabi ni Ruben na ihahatid niya pa uwi ang kanyang katulong at anak niya si Noah. Matapos ibaba si Noah sa tunnel, humingi ng paumanhin si Ruben para sa lahat at ipinaliwanag na desperado siya para sa promosyon dahil sa sitwasyon ng kanyang anak, kaya mas naintindihan siya ni Izia. Nang makauwi ang dalawa, inakusahan ni Noah si Izia na nagbebenta ng katawan kay Ruben, at sinampal siya ni Izia bago nagtanong kung ano ang problema. Kinumpronta siya ni Noah tungkol sa kasinungalingan at ipinaliwanag ni Izia kung paano sila pinabayaan ni Boris dahil sa pagiging rebelde niya, ngunit galit pa rin sa kanya si Noah. Kinabukasan, biglang lumabas sa TV si Monroe nang wala munang approval ni Nadia. Nagreklamo siya laban sa zoners at mga pipi na bata, sinabing ang isang pagsalakay ay hindi maiiwasan. Sa zone, si Hans ay nakatanggap ng tawag mula kay Jean, na nagsabi sa kanya na kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon bago sila magkaroon ng problema sa programa dahil sa pagsasalita ni Monroe. Nakipagkita si Hans sa pinunong si Sol, na lumalabas na si Robinson, at nagsimula silang gumawa ng plano para sa pagsalakay. Gayunpaman, kakailanganin muna nila ang impormasyon mula kay Izia. Pagkatapos, dinala si Monroe sa psychologist at binantayan magdamag, habang si Nadia ay humingi ng payo sa kanyang ama na si Paseren. Dati siyang punong ministro at responsable sa pagtatayo ng pader, dahil para sa kanya ay ito ang tanging solusyon upang mapanatili ang kaayusan. Pagkatapos ay nalaman ni Nadia mula kay Zoe na dahil sa pananalita ni Monroe, maraming tao ang namaril at pumatay sa mga zoner na nagtatrabaho sa kanila, at may kaguluhan ngayon sa lungsod. Sinabihan siya ni Nadia na gumawa ng anunsyo na nagsasabing nagsasalita si Monroe batay sa maling impormasyon at ang sinumang taong magpaalis sa kanilang zoner ay mapaparusahan. Sa Aquaville, pinuntahan ni Ruben ang isa sa kanyang mga kalaban at natagpuan itong patay sa kanyang opisina. Samantala, sa tanghalian, si Izia ay nilapitan ni Moy, isa pa sa mga kalaban ni Ruben. Hiniling ni Moy kay Izia na pakasalan siya para sabay nilang talunin si Ruben, ngunit tumanggi si Izia. Nang hindi sinasadyang dumulas pabalik ang kanyang manggas, napansin ni Moy ang kanyang zoner mark. Agad na tinawagan ni Izia si Ruben at nagsumbong kaya naman nagmamadaling pumunta si Ruben sa parking lot para kausapin si Moy. Ayaw nitong itago ang kanyang sikreto, kaya napilitan si Ruben na bugbugin siya at patayin. Pagkatapos ay tinawagan niya si Silas, na mabilis na nagligpit sa katawan. Nang maglaon ay nakita ni Ruben sa security camera na sinusubukan ng espesyal na koponan na kunin ang manika kay Mael kaya nagmamadali siyang umalis sa trabaho. Kinagat ni Mael ang lalaki at nagtago sa kwarto nito, kaya walang choice ang lalaki kundi umalis na wala ang sirang manika. Hindi nagtagal ay dumating si Izia at kinomfort si Mael, ipinakita sa kanya kung paano ayusin ang manika gamit ang ilang sinulid. Sa oras na dumating si Ruben, may bantay sa pintuan, ngunit pagpasok nila sa loob ay nakapagpalit na si Izia at umalis ang gwardya nang walang problema. Pagkatapos ay nalungkot si Ruben at umamin na pinatay niya si Moy, kaya inaliw siya ni Izia at nauwi sila sa pagiging intimate. Samantala, hiniling ni Nadia kay Jeff na gumawa ng video na nagpapakita kung paano gumanda ang kanyang buhay dahil sa programa, at dapat na isama si Lisbeth dito. Dahil alam niyang hindi siya tutulungan ng kanyang asawa, umuwi si Jeff at nagtago ng camera sa cabinet. Nagdala rin siya ng masarap na pagkain at magandang damit para kay Lisbeth, pagkatapos ay kinumbinsi siya na makipagsayaw sa kanya. Nagkaroon sila ng masarap na hapunan ng magkasama hanggang sa dumating si Noah at inakusahan si Izia na gumagawa ng kababalaghan kasama ang amo, na hindi magandang tingnan sa camera. Sa gabi, nakita ni Nadia ang maraming mamamayan na nagtitipon sa labas ng gusali ng gobyerno bilang protesta sa programa. Pagkatapos magpadala ng mga gwardya upang paalisan sila, sinubukan niyang kausapin si Monroe, ngunit malamig at malayo ito. Kinabukasan, nalaman ni Jeff na ang mga tao sa zone ay galit sa kanya at ininsulto siya sa lansangan.
Nalaman ni Izzy na si Noah ay kasama ni Valley at hinanap siya, ngunit tumanggi itong umuwi. Sa opisina ng gobyerno, late dumating si Jeff dahil binugbog siya ng mga haters. Habang ang edited na video ay pinapalabas sa TV, ipinadala si Jeff sa makeup department upang takpan ang mga sugat niya para sa mahalagang pagpupulong. Dumating si Monroe at pininturahan si Jeff na parang payaso para insultuhin siya, ngunit mabilis siyang inilayo ni Zoe. Pagkatapos, ipinakilala ni Nadia si Jeff at ang iba pang miyembro ng programa sa presidente ng World Bank, at si Jeff ay nag-alay ng taos-pusong talumpati. Humanga ang Pangulo, ngunit pribadong kinausap si Nadia at sinabing hindi siya maaaring magpahiram ng pera hanggat patuloy na nagdudulot ng kaguluhan si Monroe. Si Nadia ay lumabas sa TV at walang pag-aalinlangan na inanunsyo na si Monroe ay sinibak na. Sa Aquaville, nakipagpulong si Ruben kasama ang huling kandidato sa mga nakatataas. Nalaman nilang nawawala si Moy kaya inakusahan ni Ruben ang kanyang kalaban na pumatay sa kanya, ginamit ang kwentong ginawa ni Silas para sa kanya bilang alibay at nagsabi pa ng peking impormasyon laban sa katunggali para manalo. Samantala, nagawa ni Izzy na pumasok sa opisina ni Silas at inilagay ang chip sa kanyang computer. Sa sandaling iyon, dumating si Silas at tumakbo si Izzy upang magtago, ngunit nahanap pa rin siya ni Silas. Hinawakan siya nito sa leeg at pinagbantaan, ngunit bigla itong nakaramdam ng sakit, kaya tumakbo si Izzy at kinuha ang chip na may impormasyon at lumabas. Tinawagan ni Silas si Ruben at nagmamadaling kinumpronta si Izzy at sinampal ito, dahilan kaya nahulog ang chip. Sumumpa si Izzy na pinilit siyang gawin ito at hindi siya rebelde, at sanisi si Ruben dahil sa paglagay sa kanya sa posisyong ito kaya inilayo na lang siya nito. Sa zone, pumunta sina Noah at Valley sa hideout ng mga rebelde at nagtanong tungkol sa kanyang ama, ngunit dahil ang alam ni Noah ay ang dating pangalan ni Boris, walang nakakaalam kung sino ang tinutukoy nila at pinalaya sila. Nagkunwaring aalis ang mga bata, ngunit sa kanilang paglabas, lumayo sila sa gwardya at dumaan sa madilim na lagusan upang pumuslit sa loob ng gusali. Pagkatapos ay nakinig sila sa usapan ng mga aktivista, mga sumasabotahe sa Aquaville at nalaman ni Noah na ang kanyang guro ang pinuno. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Nadia si Monroe, ipinaliwanag na wala siyang pagpipilian kundi tanggalin siya para makuha ang pera mula sa bangko, na naaprubahan na ngayon. Si Monroe na galit ay sinabing nagsinungaling siya kay Jean at ang totoo ay sinabi niya sa mga rebelde ang lahat ng mga lihim nila. Lumalabas na ang Aquaville ang mismong nagpaparumi sa tubig ng zone upang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng malinis na tubig. Ang mga aktivista ay nangangailangan lamang ng patunay upang umatake, at iyon ang file na dapat makuha ni Izzy. Tinalakay ito ni Nadia kay Zoe at nakakuha sila ng ideya. Samantala, umuwi si Jeff at sinabihan si Lisbeth na binigyan sila ng pagkakataong manirahan ng permanente sa lungsod. Gayunpaman, tumanggi si Lisbeth at nagkaroon ng argumento kung saan nabunyag na dati ring aktivista si Lisbeth. Sa huli, lumipat siya sa lungsod ng mag-isa, at sa kanyang bagong apartment, ang unang bagay na ginawa niya ay mag-shower upang tamasahin ang malinis na tubig. Sa labas ng lungsod, nagsimula nang lumabas sa mga lansangan ang mga flyers ng aktivista. Sa bahay ni Ruben, narinig siya ni Izzy na nakikipag-usap kay Silas, na iniisip na dapat patayin ni Ruben si Izzy, ngunit ipinagtanggol siya ni Ruben. Pagkatapos ay nagboluntaryo siyang dalhin si Izzy sa pader, at ginamit ni Silas ang pagkakataong tumawag. Habang nasa biyahe, inalok ni Ruben si Izzy na maging permanenteng asawa, ngunit tumanggi ito, kaya gumawa ng paraan si Ruben upang magmukhang tinanggal siya sa trabaho. Nang tumawid si Izzy sa pader, hinuli siya ng mga tauhan ni Silas at hinamak siya upang magsalita. Sinabi sa kanila ni Izzy ang tungkol sa chip na nawawala, at naisip ni Silas na magagamit niya siya para hulihin ang mga rebelde. Ipinadala niya si Izzy sa lugar ng pagpupulong kung saan dapat niyang ihulog ang chip, at nang magpakita si Jean, inaresto siya ng mga tauhan ni Silas. Sinubukan ni Izzy na tumakas ngunit muli siyang nahuli. Sa lungsod, kinailangang sirain ni Ruben ang manika para lumabas si Mael sa silid. Dinala niya ito sa espesyal na akademya upang sumailalim sa test, ngunit tumanggi siyang gumawa ng anuman. Sa halip, binasag niya ang tablet at tumakas. Sinundan siya ni Ruben at sinigawan siya, ngunit wala itong kabuluhan. Bumalik kay Jeff, tinapos niya ang pagre-record ng bagong talumpati at hinanap si Monroe upang ipakita ito sa kanya, at nakitang patay na ang ministro sa pool. Sa sandaling iyon ay dumating si Zoe at pinatay si Jeff gamit ang baril na bahagi ng plano.
Lumitaw si Nadia sa TV na nagsabing pinatay ni Jeff si Monroe kaya binaril siya ng mga gwardya nang subukan niyang tumakas. Pagkatapos ay nagalit siya laban sa mga zoner, at sinabing naging masyado silang mapanganib kaya ititigil na niya ang programa. Nag-anunsyo din siya ng mass raid para mahuli ang mga rebelde. Sa zone, si Lisbeth na galit ay binato ang screen. Samantala, nakulong si Izia kasama si Jean, na sinunog at pinahirapan para sa impormasyon. Sinabi ni Silas kay Bartolome ang natuklasan niya at pagkatapos ihatid ang balita kay Nadia, ipinaalam ni Bartolome kay Silas na si Ruben ang napili para sa posisyon ng direktor. Sa punong tanggapan ng mga rebelde, iginiit ni Hans na iligtas sina Izia at Jean ngunit tumanggi si Sol, at sinabing hindi niya maaaring sirain ang network ng aktivista para lamang sa kanila. Narinig ni Noah at Valley ang usapan at naiinis sila nang malaman na kasing sama ng mga taong kalaban nila ang mga rebelde kaya umalis sila. Sa Aquaville, ibinigay kay Ruben ang opisina ng direktor at ipinaalam sa kanya ni Bartolome na inayos niya ang mga bagay kaya tinanggap si Mael sa akademya. Maya-maya, isang empleyado ang huminto at may ibinigay, na nagsasabing malamang na naihulog ito ng kanyang asawa. Tiningnan itong mabuti ni Ruben at natuklasan ang chip, kaya ikinonekta niya ito sa kanyang computer at sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa tubig na may lason. Kinasusuklaman niya ito, at lihim na ini-upload ni Ruben ang impormasyon online, na nakita ng gobyerno at ng mga rebelde. Di nagtagal, lumabas si Nadia sa TV na nagsasabing ang lahat ng impormasyon ay peke, ngunit lahat ng nasa zone ay tumugon sa pamamagitan ng pagbato sa screen. Umuwi si Ruben para kunin si Mael, sinabi sa kanya na hahanapin nila si Izia at sabay silang tatakas. Nang tumawid sila sa pader, inatake sila ni Valley, ngunit hinayaan nila siya nang sabihin niyang gusto niyang makita si Izia. Ipinaliwanag ni Noah kung ano ang nangyari at bigla silang nakarinig ng bomba sa labas, kaya sinabi ni Ruben sa mga kabataan na magtago kasama si Mael habang wala siya upang iligtas si Izia, dala ang taser ni Valley. Makalipas ang ilang sandali, ang mga rebelde ay naglunsad ng pagsalakay kasama ang maraming tao. At ang plano ni Nadia upang lumaban ay hindi sapat dahil hindi lamang ang zoner ang galit sa kanya. Maraming tao mula sa lungsod ang umalis sa kanilang mga trabaho at sinuportahan ang mga rebelde. Gusto munang kunin ni Sol ang kontrol sa TV, ngunit kinuha ni Boris si Hans at ang iba pa para salakayin ang mga gwardya at kumuha ng impormasyon tungkol kay Izia. Samantala, nak-order ni Ruben si Silas sa opisina at sinaktan siya hanggang sa pumayag siyang dalhin siya kay Izia. Sa kanilang paglabas, nakita sila ng isang empleyado bago ipahayag sa TV na si Ruben ay wanted dahil na-track ng system ang kanyang computer. Hindi nagtagal ay napaligiran sila ng mga armadong gwardya, kaya inaresto si Ruben at ikinulong kasama si Izia. Sa loob lamang ng ilang oras, tuluyang bumagsak ang pader at libo-libong zoner ang pumasok sa lungsod. Isang bomba ang sumabog malapit sa kotse ni Zoe at kinailangan siyang ilikas ng mga gwardya. Malapit sa pader, ang mga kabataan at si Mael ay natakot sa lahat ng karahasang nangyayari at tumakbo upang magtago sa walang laman na apartment. Si Noah ay may sugat sa kanyang balikat at nagpasya si Mael na dapat silang gumawa ng kasunduan, na nangangakong magsasama hanggang sa huli. Sa tirahan ng ministro, natagpuan ni Zoe ang kanyang ina sa rooftop na pinanunood ang pagbagsak ng pader, at sanisi siya sa lahat. Tumanggi si Zoe na umalis sa lungsod at nanumpa siyang tetestigo siya laban kay Nadia upang makita din ang kanyang pagbagsak. Samantala, ang mga gwardya ay nakatanggap ng utos na patayin ang mga bilanggo. Agad na binaril si Ruben, ngunit bago pa man masaktan si Izia, dumating si Boris at pinatay ang gwardya. Pagkatapos ay dinala ng mga rebelde sina Izia at Ruben sa ligtas na lugar. Kasabay nito, nakita ni Sol at ng kanyang mga tauhan si Nadia, at pinatay nila ito sa likod ng saradong pinto. Pagkatapos, nilapitan ni Zoe si Sol at inalok siya para tulungan siyang pamahalaan ang bansa. Lumipas ang 3 araw at inanunsyo sa TV na si Nadia ay nagbigti, na tanda ng pagsisimula ng bagong panahon. Nalungkot si Hans nang matuklasan na namatay si Jean at sinabihan niya ang mga tauhan na kilalanin ang lahat ng mga bangkay dahil ayaw niyang may mamatay na sinumang matapang na mandirigma ng hindi nalalaman. Ginamit ni Lisbeth ang bagong butas sa pader upang pumunta sa lungsod at kunin ang mga abo ni Jeff, na gustong parangalan siya. Gumaling si Ruben sa ospital at binantayan siya ni Mael habang si Izia ay muling nakasama si Noah. Dumating si Boris upang suriin sila at pinilit siya ni Izia na aminin ang katotohanan kay Noah, ngunit ang mga bagay ay masyadong awkward sa pagitan nila.
Nang bumuti na ang pakiramdam ni Ruben, sinabihan siya ni Izia na pumapayag na siyang maging asawa niya. Nagustuhan ni Noah ang ideya at inanyayahan si Valley na sumama sa kanila, ngunit tinanggihan niya ito. Maya-maya sa press conference, sa wakas ay inanunsyo ni Sol ang pagtatapos ng lumang sistema at pagsisimula ng bago. Pagkatapos, pinuntahan niya si Paseren, na hindi maayos ang kalagayan mula nang mamatay si Nadia. Lumalabas na si Sol ay anak ni Paseren at itinapon siya sa labas ng lungsod dahil hindi niya inaprubahan ang sistema ng kanyang ama. Nangako si Sol na ibibigay kay Paseren ang pinakamahusay na mga doktor para mabuhay siya at magdusa sa ilalim ng bagong sistema tulad ng dinanas ng mga zoner sa pamamahala niya. Sa gulat ni Paseren, biglang nagpakita si Nadia na buhay pa at maayos dahil pumayag siyang magtrabaho kasama ang kanyang kapatid. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.